Isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Welcome po sa ating pong live streaming sa oras po ito. At sa lahat po ng aabot ng Facebook Live na ito ay isa po mapagpalang hapon, gabi, araw, o umaga sa bawat isa. At bago po ako magsimula, ako po si Brother Nilo Gaputan. Dito po kami nag-ministeryo sa Commonwealth, Quezon City. At ang aming pong iglesia, just po ay matagpuan sa Rotary Building sa second floor. At salamat sa Panginoon sa pagkataong muli ngayon tayo po ay makapag-live at makapag-aral ng salita ng Diyos at makabahagi ng mga katuhanan sa Biblia. Pero bago po ako magsimula at basahin yung ating teksto ay nasumuna kong baka makalimutan ko, batiin ko muna si Pastor Glenn Baldomero ng Jesus Christ, the Life Changer Church sa matagpuan sa Mandawi City, Cebu. At nakilala ko po siya through social media. Bagamat hindi pa tayo nagkakilala ng personal, ay masaya ako na makilala ka. At maging sa ating mga kapatid sa Australia, si Brother Doming sa kanyang may bahay at sa kanyang mga anak na mga ganda. At kay Pastor Joby na sa Saudi at sa kanyang may bahay at sa kanyang mga anak na nasa Bulacan. At kay Pastor Lad sa Canada, pagpalain kayo ng Panginoon. At ngayong pong hapong ito, sa gabing ito, tayo po ay itutuloy po natin yung aking pong tinalakay ng nakarang Miyerkules. Aking pong topic ay Beware of Dogs. Mag-ingat sa mga aso. Medyo mapanghas po ang aking pong paksa, pero alam niyo po, ito pong katotohanan na sinasabi ng Biblia na talagang mayroong mga ganitong mga espiritu o ganitong mga gawain na nag-iiksi sa mundo. Dito sa Apokalipsis 22:15, ito po yung ating teksto, babalikan ko po. Ganito po sabi ng Biblia. Nang nasa labas ang mga aso, at ang mga manggagaway, at ang mga mapakiapid, at ang mga mamatay tao, at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Tayo po'y manalangin bago tayo magsimula. Panginoon, salamat po, pagpalaan niyo po Diyos ang salita ng Diyos namin pong ibabahagi, Panginoon, at pagkasalusaluhan sa oras na ito. At bigyan niyo po kami, Panginoon, ng boldness, ng wisdom, Panginoon, nagmula sa iyo, Diyos, sapagkat ito po ang kailangan po namin sa panahong ito, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyo ang kapurihan at ang kapasalamatan ay sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw lamang ang dapat itaas, purihin, magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulitin ko po ang aking pong baksa. Ito po ay nakarangong baksa. Tutuloy ko lang po kasi po ay kung tutuloy ko po nakaraan, medyo mahaba, kaya hinati ko po siya. Beware of dogs. Mag-ingat sa mga aso. Hindi po ako anti-pet o anti-dog. Pero yung pinabasa natin sa Biblia, nung unang panahon, ang mga aso ay hindi sila ganun kalapit sa mga tao. Ibig sabihin ay hindi sila man's best friend. Ngayon lang yan sa panahon natin. Sapagkat noong unang panahon, lalo na sa lumang tipan sa Israel, ay hindi sila inaalagaan. Sila ay marurumi sa paningin ng mga Hudyo. At ang turing nila sa mga tao na kanilang pinagdidirihan o mga taong outcast, ang turing nila dyan ay mga aso. So ngayon po, ay meron pong babala ang Biblia na mag-ingat tayo sa mga aso. Kaya ito po ay tatalakayin ko po ngayon upang sa gayon ay maintindihan natin kung sino po itong mga tinutukoy sa Biblia na tinuturing na mga aso, umasamang tao na binasa natin sa ating teksto. Unang tinalakay ko po ay beware of false teachers. Mag-ingat sa mga maling tagapagturo. Paano natin malaman na ang tagapagturo ay mali o false teacher? Una, tinalakay natin nakaraan, nag-aakay sila ng mga kaluwag, samantalang sila naman ay hindi paligtas. Ibig sabihin, hindi pa sila mananampalataya. Ibig sabihin, hindi pa sila nakaranas ng karanasang spiritual o kapanganakang muli. Hindi pa nakaranas ng pagbabago ng buhay. So, sa madaling salita, namumuhay pa rin sila sa
sa laman, samantalang sila ay nagpapakita na sila nag-aakay ng kaluluwa. Ito po yung mga tinuturing ng Biblia ng mga false teacher. Pangalawa, yung mga tatawag na teachers of traditions and human doctrine. Mga tagapagturo ng mga tradisyon at ng mga turo ng tao o mga utos ng tao. Ito po yung tinuturing ng mga false teacher sa ating tinalakay ng nakaraan. Pangalawa, ay mag-ingat sa mga bantay. Beware of watchmen who are not watching and warning. Mag-ingat sa mga bantay na hindi nagbabantay at nagbibigay ng babala. Pinag-iingat tayo ng Biblia. At ang mga taong ito, yung mga leader ng simbahan o mga ngaral ng simbahan, mga nagsasabing sila ay mga lingkod ng Diyos sa simbahan. Subalit hindi naman sila nangangaral o hindi nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang turing ng Biblia sa kanila ay mga dumb dogs. Mga hindi tumatahol na aso. Hindi po normal na ang isang aso ay hindi tumahol. So, ibig sabihin, ang turing sa kanila ng Biblia ay mga piping mga aso. Pangalawa, natawag sila mga greedy dogs. Mga sakim, hindi nabubusog. Kain ng kain, hindi nabubusog. Pangatlo, ito yung una natin pag-aaralan sa ating parto ngayon. Mag-ingat sa mga pumipigil sa katotohanan at katwiran. Beware of those who suppress truth and righteousness. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng babala na mag-ingat po tayo sa mga ganitong mga tao, klaseng mga ganitong mga grupo o samahan na kanilang pinipigil o sila nagiging dahilan para mapigilan ang katotohanan at ang katwiran na maipahayag. Sabi ng Apokalipsis 22:15, tawag sa kanila ay ang salita ng Diyos, sila yung mga masamang tao. Sabi diyan sa King James Version, nasa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapakyapid at ang mga mamatay tao at ang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Ang tutukoy ng mga aso diyan ay mga masamang tao. Ito po ang turing ng Biblia sa kanila kapag sila ay nagiging dahilan para pigilan o pigilin ang paghahayag o pangangaral ng katotohanan at ng katwiran. Mateo 7:6 ay ganito po sabi ng Biblia. Huwag ninyong ibigay ang sa mga aso ang anumang banal. Niihagis man ang inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanyang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. Huwag daw. Huwag pabayaan na kanilang pigilan o kaya naman ay kanilang sila ay magtagumpay upang mapigilan ang pagpapahayag ng katotohanan at ng katwiran ng pangangaral ng mga salita ng Diyos. Tandaan natin ang utos ng Panginoon sa mga alagad ng si Jesus ay narito pa siya, nabubuhay pa. Sa Mateo 7:13 hanggang 15, ay ganito po sabi niya, samantalang kayo'y naglalakad ay magsipangaral kayo na magsabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Ito ang utos ng Panginoon. Sinabihan niya ang kanyang mga alagad na mangaral sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Lalo na sa panahon natin ngayon na tayo nasa huling bahagi ng huling panahon ay kung totoo ito na pinangaral o sinabi, tinutos ng Panginoon sa panahon niya, mas lalong itong totoo sa panahon natin ngayon. 13, at kung karapat-dapat ang bahay ay dumuon ang inyong kapayapaan, tatapat kung hindi karapat-dapat ay mabalik sa inyo ang kapayapaan ninyo. At sino mang hindi tumatanggap sa inyo ni duminig sa inyong mga pananalita, pag-alis nyo sa bahay o bayang yaon ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpaumanhin ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghukom kaysa bayang yaon. Tandaan natin, ang pag-reject o ang pagpigil sa pangangaral ng katotohanan at ng katwiran o tukuyin na natin ang ebanghelyo ng Panginoon. Sabi ng Biblia, ito ay pag-reject mismo sa Diyos sapagkat ito ay utos niya na ipangaral ang salita ng Diyos. Mateo 28, sinabi niya sa kanyang mga alagad, dumayo kayo, ipangaral niyo ang salita. Sabi niya, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, kasama ninyo ako hanggang sa huling bahagi ng
sanlibutan ito. Inutos ng Panginoon ay pangaral ang salita ng Diyos, kaya huwag tayong pumayag, tayo ay magbantay, tayo ay mag-ingat na baka tayo ay maging biktima na ang pangangaral at paghahayag ng katotohanan at ng katwiran ng Panginoon ay isupilin o ito ay pigilan. Sabi niya, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Sa Luke chapter 10 verse 16, ang aking tinutukoy. At ang nagtatakwil sa inyo, ako ang tinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay tinatakwil ang sa akin nagsugo. 1 Thessalonians chapter 4 verse 8, kaya ang nagtatakwil hindi ang tao ang tinatakwil kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Kaya hindi po tayo o sino man nagpapahayag ng katotohanan at ng katwiran ang itinatakwil, kundi mismo ang Panginoon, sapagkat siya ang nag-utos na tayo po ay mangaral, ipahayag ang salita ng Diyos, at walang sino man pwedeng pumigil ng pangangaral at pagpapahayag ng salita ng Diyos hanggat tayo ay mayroong buhay, habang tayo ay malakas, hanggat tayo ay humihinga, hanggat tayo ay mayroong tinatanggap na hangin at buhay, ipangaral natin ang salita ng Diyos bilang mga alagad ng Panginoon, bilang mga manggagawa ng ating Panginoon. Hindi po tayo titigil. Katulad ng aking pong pag-aaral noong nakaraan, aking tinalakay, hindi po tayo magpapahinga, hindi po tayo titigil. Hanggang sa dumating ang Panginoon, tayo ay mangangaral, tayo ay magpapahayag, tayo ay magbabahagi ng salita ng Diyos ng katotohanan at ng katwiran ng ating Panginoong Hesus. Narito ang mga tumatanggi sa Ebanghelyo ng Panginoon. Tingnan natin yung mga ilan. Ito po ay makabigay sa atin ng warning. Tayo ay mabigyan ng babala. Una, yung tatawag na religious hypocrisy. Malungkot man sabihin, pero ito ay nangyayari. Naturingang nasa reliyon, may reliyon, sila ang unang hindi natutuwa na pag ikaw ay nagpapahayag ng Ebanghelyo, pag ikaw ay nagpapahayag ng pangangaral ng salita ng Diyos, alam niyo po, matagal na po kung nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi pa po ako nagpapastor, ay nangangaral na ako, nagpapahayag na ako ng salita ng Diyos. Marami na po akong karanasan na maraming pagkakataon na ako ay pipigilan o pinipigilan na ipangaral ang salita ng Diyos. At ang masakit sa mga nakita ko, nasumpungan ko, ay mga taong nang tinuturing nila ang kanilang sarili na meron silang reliyon. Kung sino pa yung may reliyon, sila pa yung mga ayaw nilang makinig ng salita ng Diyos. Sa kanila, para bagang ito ay ibinababa mo ang kanilang sarili. Bakit ikaw ang nangangaral sa kanila? Meron silang reliyon. Tapos sinasabi mo, ikaw wala kang reliyon. Ang meron ka, relasyon sa Diyos. Alam niyo po, ito pong spirito na to, hindi lang po ito sa panahon natin ngayon. Kahit sa panahon ni Kristo ay nangyayari na ito. Sa Mateo 23:13, ganito po sabi ng Biblia, "Natapat sa aba ninyo mga eskriba at mga pareseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarahan ninyo mga kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo'y hindi nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga pasok o mga kapasok." Mag-ingat tayo sa mga taong ganito, sa mga grupong ganito na nagpipigil na ipangaral, ipahayag ang Ebanghelyo ng Panginoon. Bakit? Ayaw nilang masumpungan natin ang katotohanan. Ayaw nilang masumpungan natin ang kaligtasan at ang tunay na pagbabago, ang tunay na salita ng Diyos na pinapangaral, lalo na sa panahon natin ngayon. Isang halimbawa dyan sa mga gawa, 4:17 hanggang 20, sabi dyan, "Kaya huwag nang kumalat ang kanilang pangangaral sa mga tao, balaan natin sila na huwag na magturo tungkol kay Jesus." Ang mga taong ito ay mga reliyosong mga tao, mga lider ng reliyon. Kaya nung unang panahon pa lamang ay bahagi na ang mga lider ng reliyon sa pagpigil ng katotohanan at katwiran ng Panginoon. Sabi niya
Sa 18, pinatawag nila sina Pedro at Juan at sinabihang huwag na magsalita o magturo tungkol kay Jesus. 19, pero sumagot sina Pedro at Juan, isipin nga ninyong mabuti kung kaninang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo, ang sumunod sa Diyos. Hindi pwedeng hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Ito po ang dahilan kung bakit tayo nangangaral at papahayag sapagkat naranasan po natin. Nakita natin yung ebidensya, yung epekto sa atin nang tayo makapakinig ng salita ng Diyos, nang tayo ay maligtas. Nang mapakinggan natin ang katotohanan ng sabi ng Biblia, John chapter 8, ang katotohanan magpapalaya sa iyo, napalaya tayo, napalaya ka. Kaya hindi sapat na mayroong reliyon ng isang tao. Katunayan niyan, lahat tayo galing tayo sa reliyon. Ako po, galing po ako sa reliyon. Pero hindi ko po doon nasumpungan ang kaligtasan. Hindi ko na nasumpungan doon yung pagbabago ng buhay. Sa paghahanap ko nga na mabago yung buhay ko, makalaya ako sa kasalanan, sa bisyo, kung ano-ano pinasok ko. Nagkursilyo ko. Baka isip niyo, hindi ko alam. Ang dikurya ko po ay San Pedro. Sa Bartolome po ako nagkursilyo. Akala ko yun na yung paraan para ako ay makalaya sa bisyo, sa kasalanan. Hindi pa rin. Kasi hindi makapag-meeting yung mga leader ng simbahan kapag walang inuman. Yun ang hindi ko yun ang iniisip ko, bakit hindi makapag-meeting na walang inuman? Ginagamit pa ang reliyon. Kaya mag-ingat tayo sa mga ganitong mga tao at doon sa mga grupo, doon sa mga Pilipino, mag-ingat po tayo sa akin po sinasamahan ng mga grupo. Hindi ibig sabihin reliyon yan ay tama na yung kanyang pupuntahan. Tandaan natin, sabi ni Jesus, siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kay Jesus tayo lumapit para hindi tayo magkamali. Pangalawa, ito tawag na atheism. Ito po ay paniniwala o grupo na hindi naniniwalang may Diyos. Kaya sa mga kabataan, kadalasan nagiging biktima ng ganitong mga grupo. Alam niyo po, nung panahon ng kabataan ko, nasama po ako sa isang grupo noon na hindi ko alam na atheism na pala yun. Hindi naniniwala sa Diyos. Sumasama ako sa mga concert. Ang concert doon, hindi po yung kumakanta, yung guest, kundi tugtugan po yung party yun. Ang tugtugan doon ay mga pagmumura, ang mga lyrics, masamang mga salita, ang mga pakinggan mo, habang nagsasakitan yung mga tao, habang sumasayaw. At yung mga tao doon, hindi naniniwalang may Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, kaya mag-ingat po tayo. Baka yung grupo na yan sinasamahan mo, atheism na yan. Hindi naniniwala sa Diyos. Wala na yung mga rakista. Mag-ingat kayo, ha? Hindi ko masasabi lahat ng rakista. No? Pangatlo, communism. Ito ay taliwas sa Ebanghelyo ang kanilang pinaglalaban. Mag-ingat po tayo sa mga ganitong mga grupo at ganitong paniniwala. Sa Pilipinas, ito pong malungkot. Alam niyo po, hindi pa dideklara ng martial law, may isip na ako. Bagamat batang-bata pa ako noon, may isip na ako. Hindi ko maintindihan at hindi masagot sa isip ko bakit ang reliyon sinusuportahan ang komunismo. Yung mga rally dito, rally doon, at ginagamit nilang dahilan yung kahirapan. Isinisisi nila sa gobyerno yung kahirapan. Yung hirap pala mga Pilipino, bakit? Hindi nyo ibalik sa kanila yung mga abuloy nila para hindi sila tunay na maghirap. Mag-ingat po tayo sa mga grupo na ang pinaglalaban ay kabaligtaran sa pinaglalaban ng Iglesia ng Panginoon. Kaya, alam niyo po, bakit nagpapahayag po tayo ng ganito ngayon sapagkat nagbibigay tayo ng babala. Nabalitaan ko nakaraan linggo ay nagtagumpay ang mga ilang mga politiko, ang mga senador
na tapyasin ang pondo ng NTF-ELCAC. Alam niyo po, para po yun sa mga gusto magbalik loob sa gobyerno ng mga na-recruit ng NPA, ng komunistang grupo. Pero hindi sila napigilan bagamat may sigaw ang mga militar o mga ibang mga grupo na wag nilang bawasan yung pondo. Nagtagumpay sila. Doon po sa mga Kristiyano, dito po sa Pilipinas, mga kapwa ko Pilipino, mga Kristiyano, tandaan ninyo yung mga senador na bumoto upang tapyasin ang pondo ng NTF-ELCAC. Ano yung ibig sabihin yan? Nakikisimpatya sila sa pinaglaban ng komunismo. Meron ding kandidato ng pagka-presidente. Alam ko, 3 yan. Doon sa mga botante, Kristiyano ka, lalo na sa mga miyembro ng simbahan, panahon na ngayon para tayo po ay mag-ingat kung sino yung ating ilalagay. Tandaan natin, sabi ko nga, buboto ko ng isang tao kahit hindi ko kasama sa reliyon, kahit ibang reliyon yan. Pero hindi ako buboto ng ang pinapaniwalaan na komunista. Hindi yan naniniwala sa Diyos. At least yung taong may reliyon, iboto mo yun. At least naniniwala sa Diyos. Di ba sabi nga natin, iboto natin mga lesser evil, maliliit na demonyo. Ay, maliliit na demonyo. Kaya, doon sa mga senador, tanda po namin kayo. At ang panalangin namin bilang church, bilang simbahan, nawa makatulog kayo na mahimbing. At pagsisihan nyo yung ginawa ninyo. Tuwing halalan, alam niyo po, tuwing halalan napapansin ko, kung gusto mo na ikaw ay makapunta sa mga liblib na lugar, dapat ikaw ay makiayon, dapat ikaw ay makisama sa pinaglalaban ng NPA, yung komunista, para makapag-ikot ka, makapagkampanya ka. Mga taong ito, handa sila makipag-compromise para sa kanilang ambisyon, sa kanilang pangarap. Pero nakalimutan nila na kapag nagtagumpay ang komunista sa Pilipinas, ito ang number 1 na pipigil ng simbahan. Ito ang number 1 na pipigil ng iglesia. Lalong-lalo na ng pangangaral ng salita ng Diyos. At gusto nyo ba mangyari yan? Mag-ingat kayo sa mga asong ito o sa mga tuta ng mga komunistang grupo. Hindi sa Diyos ang kanilang ginagawa. Mas ibig nilang gumawa ng ikapapahamak ng kanilang kapwa. Alam niyo po, wala po akong pinapanigan na anumang administrasyon. Kung ano po yung napapansin ko, nakikita ko bilang individual na mamayan ng Pilipinas, ito po yung napapansin ko. Salamat na lamang sa panahon natin ngayon, may social media. At may pahayag ang salita ng Diyos. Pang-apat, sa John chapter 8 verse 47, kung bakit pinipigilan nila ang pangangaral ng salita ng Diyos ng katotohanan. Sabi diyan, ang mga anak ng Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos, kaya hindi kayo nakikinig. Masakit man tanggapin, pero ito ang sabi ng salita ng Diyos. Kung bakit ayaw makinig ng salita ng Diyos, kasi nga, sabi ng Biblia, hindi kayo mga anak ng Diyos. Brad, ibig sabihin niyan, hindi tayo lahat anak ng Diyos. Alam niyo po, pag binasa mo ang Biblia, totoo lahat ng tao nilikha ng Diyos. Pero hindi po lahat ay anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos, yan po ay karapatan na ibinigay lang mismo ng Diyos.
Sabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 12, kapag sumampalataya ka, bibigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Hindi lahat anak ng Diyos. Ang katunayan niyan, sa John chapter 8 verse 43 hanggang 44, ganito po sabi ng Biblia, ang aking pong ginamit na version ay ang salita ng Diyos. Sundan ninyo ko. Hindi ninyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. O 44, ang diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Siya'y mamatay tao. Wala pa sa simula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya. At siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Sino? Yung ama ng mga sinungaling. Hindi lahat anak ng Diyos, mayroong anak ng diablo. Kaya ngayon, ito po ang dahilan kung ba't tayo nangangaral ng salita ng Diyos para magkaroon tayo ng pagkataon na tayo po ay maging anak ng Diyos. Maintindihan natin ang salita ng Diyos, matanggap natin, sumampalataya tayo sa Panginoon, at tayo po ay magkaroon ng karapatan na tumawag sa kanyang ama. Panglima, yaong mga namumuhay sa kadiliman. Ito yung mga taong ayaw nila ng pangangaral, ayaw nila ng katotohanan. Efeso 5, 9 hanggang 12, sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na makikita sa kanya ang kabutihan, katwiran, at katotohanan. Tandaan natin, ang taong naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katwiran, at katotohanan. 10, alamin ninyo kung ano nakalulugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman. Sa halip, ipamukha nyo sa kanila ang kasamaan nila. 12, nakakahiyang banggitin man lang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ayaw nila ng katotohanan, ayaw nila ng pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat nahayag yung kanilang ginagawa sa lihim ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi pupit sa kanilang pamumuhay ang ebanghelyo ng Panginoon. Totoo pero nakakalungkot pero totoo. Mga dahilan kung bakit ang mga tao ayaw nilang tumanggap ng ebanghelyo. Kung bakit pag inalok mo sila, ibabahagi ko, isishare ko sa inyo si Kristo, maglingkod ka sa Panginoon, sumampalataya ka kay Jesus, alam niyo po, ayaw nila. Ang pandahilan, ito po natuklasan ko, ang iba, ayaw niya kasi illegal yung kanyang ginagawa. Yun yung kanyang kinabubuhay. Kapag naging Kristiyano siya, kailangan niya nang tigilan yung kanyang illegal na ginagawa. Sabi niya, paano yung kinabubuhay ko? Pangalawa, meron pa akong na-encounter. Hindi niya maiwan yung kanyang bisyo. Ano yung mga bisyo ko? Yun nga lang ang kaligayahan ko. Aalisin mo pa. Yung iba, yung kinakasama niya. Yung kasama niya sa buhay, na alam niyang hindi yung kalooban ng Diyos. Sabi niya, may masaktan, hindi madaling magdesisyon. Ayaw nilang mabuhay sa katotohanan, ayaw nilang mabuhay sa katwiran. Sabi ng Biblia, mag-ingat tayo sa kanila. Tandaan natin ang espiritu nakakahawa yan. Sabi ng Biblia, kung sino ang lagi mong kasama, ay magiging ganun ka. Pang-anim, they claim to be Christians but do not see in their lives. Nasabi nilang sila yung mga Kristiyano, mga born again, mga Christian believers. Ngunit hindi naman nakikita sa kanilang buhay ang pagiging Kristiyano. Dito ang babala ng Biblia, 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 2, talon tayo sa 5 para maiksi na lang. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayon sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Mag-ingat daw tayo sa mga taong ganito, yung mga hindi makadiyos. Sabi sa 5, ipinapakita nilang makadiyos sila,
pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila, iwasan mo ang mga taong ganito. Iwasan mo yung mga taong nagsasabing sila ay makadiyos, sila ay mga Kristiyano daw. Yan po sabi ng Biblia. Sabi niya, ipinapakita nilang makadiyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Yung po ang babala ng Biblia, iwasan ang mga taong ganito. Pampito, maaari mga kaibigan o kaibigan natin na mas mahal nila ang mundo o sanlibutan kumpara kay Kristo. Pag pinamili mo si Kristo o ang sanlibutan, si Kristo ang mundo, ay masarap sa mundo. Piliin ang mundo, masarap mabuhay sa mundo. Pinag-iingat po tayo. Tandaan natin, sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 33 hanggang 34, huwag kayong padaya, ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Gumising kayo ng ayon sa katuwiran na huwag magkasala sapagkat may mga ibang mga walang pagkakilala sa Diyos. Nasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Santiago 4:4, kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino man nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ang Diyos o ng Diyos ang sarili niya. Kaya mas pag pinili mo ang mundo, kapag mahal ng kaibigan mo ang mundo kaysa sa iyo, sabi ng Biblia, gumising ka, iwasan mo na siya. Kasi ipapahama ka niyan. Hindi ka niya dadalhin sa Diyos, hindi ka niya dadalhin sa paglilingkod. Kapag pinakinggan mo yan, pareho kayong mapapahamak. Hindi ko sinabi naman na layuan mo na sila, ipanalangin mo. Pag ayaw makinig sa iyo, dumistansya ka. Roma 12:2, ito ang sabi ng Biblia, huwag niyong tularan ang mga wag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ito po ang kalooban ng Diyos. Ang hindi tumulad sa pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Pangalawa o pang-apat, sa ating kabuuan ng ating pong paksa, beware of those who fall away. Mag-ingat sa mga bumagsak o tumalikod sa pananampalataya. 2 Peter chapter 2 verse 20 hanggang 22, Kalawang Pedro 2, 20 hanggang 22, sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa magitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katuwiran. Kaysa pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila, nangyari sa kanila ang ayon sa kawigaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paghahalubilo o paglubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Sabi ng Biblia, ang kalagayan ng mga taong dati nang naglingkod, nakakilala ng katotohanan at ng katwiran, at pagkatapos ay iniwan nila ito, tumalikod sila. Ang sabi ng Biblia, para silang mga aso na yung kanilang dating isinuka ay kanilang muling kinakain. Dati hindi ka pumapasok ng bahay aliwan kasi Kristiyano ka na. Ngayon, paniyaya ka ng barkada mo, inasama ka. Saan ka pupunta? Wala ka namang, hindi ka naman nag-church na. Yung dati mong sinuka, kinakain mo. Dati yung mga bisyo na iniwan mo, alang-alang kay Kristo, at tinakwil mo dahil sa Ebanghelyo. Ngayon, binabalikan mo. Sabi ng Biblia, para kang aso na yung sinuka mo ay muli mong kinakain. At huwag namang mangyari ito sa akin, mga kapatid. Kaya pinag-iingat tayo. Hindi biro ang
ikaw ay tumalikod lumayo sa paglilingkod sa Panginoon, sabi ng Biblia. Balikan natin. At muling nahalubiluhan at madaig niya, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Kung dati, ang espiritu mo isa lang, masamang espiritu, ang babalik sa iyo, 7. Mas marami pa. Mas lalo kang magiging masama. Kaya yung magiging kondisyon mo bilang taong nagbackslide o tumalikod sa pananampalataya, ikay katulad ng aso na bumabalik sa kanyang isinuka. Sabi sa Proverbs chapter 26 verse 11, yung ulit ng hangal ang kanyang kahangalan, tulad ng asong binabalikan ang kanyang suka para kainin. Kaya ang sabi ng Biblia, ang taong tumatalikod sa pananampalataya ay mga taong hangal. Bakit po hangal? Matino ba ang kainin mo yung dati mo sinuka? Hindi po matino 'yun. At yun po nakakatakot. Ang kanilang impluwensya ay nakakapinsala. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganitong mga tao. 1 Corinthians chapter 5 verse 9, isinulat ko sa inyo ang aking sulat na huwag kayo makisama sa mga mapakiapid. 11, Tatapat sinusulatan ko kung nga kayo na huwag kayo makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid, kung si mapakiapid o masakim o manamba sa Diyos-Diyosan, o lamang kayo makisalo, o wag man lang kayo makisalo sapagkat ano sa akin ang humatol sa mga sa labas, hindi ba kayo nagkisihatol na nga sa loob, datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol, alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ang ating teksto, yung masamang tao, yun yung mga aso. Kaya mag-ingat sa mga aso. Mag-ingat sa masamang tao. At sabi ng Biblia, yung mga tao na dati ng mananampalataya, naglingkod sa Panginoon na nakaalam ng katotohanan at bumalik sa kasalanan, ang turing ng Biblia sa kanila ay mga aso. Pinag-iingat tayo sa kanila. Mag-ingat po tayo. Yan po sabi ng Biblia. Beware of dogs. Mateo 7:6, ulitin ko ulit. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. Mag-ingat po tayo. Ba't ko po sabing dapat tayong mag-ingat sa kanila? Kasi alam nila ang ating kalagayan. Alam nila yung ating pinapaniwalaan. Kumbaga mas madali sa kanila maging open target tayo. Kaya tandaan natin dito sa Commonwealth, sa Jesus the Only Way Family Church, laking pong pinag-ministeryohan. Sabi ko, tayo mga Kristiyano dito sa Commonwealth ay mababait. Pero hindi tayo mga tanga. Kaya mag-ingat po tayo. Nanalangin po ako sa aking pagkatapos. Panginoon, salamat po sa iyo po mga salita namin pong napakinggan. Gamitin niyo po ito po, Diyos, na magbigay ng babala, Panginoon, sa mga tao, mga grupo, organisasyon, namin pong mga nai-encounter, O Diyos. Maging maingat po kami, O Diyos. Hanapin namin ang katotohanan, salisigin namin ang salita ng Diyos, ang Biblia. Hanapin namin ang katotohanan, Panginoon. Ingatan mo po kami, O Diyos, laban sa anumang pandarayan ng kaaway, kasinungalingan ng kaaway. Ligtas ka, Panginoon, sa bansang Pilipinas, ng mga Pilipino, at maging tunay na Kristiyano. Palayain mo ang bansang ito sa relihiyon, Panginoon. Gawin mong tunay na Kristiyano ang bansang ito, Panginoon ng Pilipinas. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.